Ngayon, on natin. Sana valve lang din. Okay. Mukhang wala talaga. Mukhang wala talaga yung valve niya. Pangalawa sana ito na moving head na gagawin ko. Bali, tatlo ito eh. Yung isa, nagawa na natin. Tapos yung isa, yan naiwan pa sa may torque niya. Okay, tingnan natin kung same issue lang din. Sana valve lang din yung problema niya. Ito, tinanggal ko na agad yung mga takip niya para mas mabilis yung proseso natin. Okay, ngayon, plug in natin. Tingnan natin kung ano yung pinaka-issue niya. Beam 295 ito eh. Okay, hindi lang ako sure kung Beam 295 ito. Wala kasing nakalagay sa may case niya. Pero mukhang 295 din to. Katulad din sa una na ginawa natin. Ngayon, on natin. Sana valve lang din. Matagal yung kanya. Tagal yung intermission niya. Yan, magpa-program pa yan eh. Okay. Sa totoo lang guys, hira lang ako makagawa ng beam or madalang lang. Okay, mostly power amplifier ginagawa natin. Ngayon ito, mga pasingit lang ito eh. Okay. Mukhang wala talaga. Mukhang wala talaga yung valve niya. Naikot ka na ba? Wala hindi talaga umilaw yung valve niyo. Okay. Sana valve lang, hindi balas yung problema niya. Hindi talaga umilaw. Hindi talaga siya umilaw. Okay. Ngayon, gagawin natin, ito natanggal na natin yung takip niya. Ngayon, buksan natin ito. Ikot pa rin siya. Wala nang kwan eh. Sana ang problema nito is valve lang talaga, hindi balas niya. Kasi pag balas, naku po, wala tayong stock niyan. Yung isa na ginawa natin is valve lang yung problema nun eh. Buo yung balas niya. Okay, wala talaga wala talaga. Okay, off natin. Off na natin to. Ngayon, dako tayo dito sa may valve niya. Ito yung portion na nandito yung valve. Okay, dito yung valve na to. Tanggalin mo lang yung 4 na tornilyo na to, and then makikita mo yung valve. Yung valve niyan is ganito lang din siya, katulad sa isa. Ayan. Mamaya ipakita ko sa inyo. Ngayon, nakalasin ko muna tong takip niya. Natanggal natin yung pinakatakip ng dito. 295 siya, pares lang din. Yan, 295 watts, Beam 295. Same lang din sila nito, yung pinata natin noong una Orosum. Okay, 295 watts. Ngayon, alasin natin to kasi may pamalit naman tayo. Yan, kasi nga nagawa na natin yung isa. Ito. Ayan, may pamalit tayo nito. Sana valve lang. Okay, hindi sana napiktuhan yung balas niya kasi mas mahal yung balas. Hindi, wala tayong stock nun. Ngayon, kalasin natin. Ang pagkalas niyan ay yun may 4 na tornilyo yan. 1, 2, 3, 4. Angat mo lang yan, tapos mahugot mo na yan. Okay, ngayon kalasin ko. Ito, confirm. Ayan nakuha na rin So, natin, focus natin. Ayun, nangingitim na siya Hindi ka na makita Teka lang Ayan, nangingitim na mapapansin nyo. Maitim na siya, katulad na rin siya. At saka biyak katulad din siya sa may isa. Itong isa is nangingitim na rin. Ito Ayan, ngayon dalawa na sila Ito yung papalit natin. Dalawa ito. Ayan, dalawa. Yung ito, buo to. Bago ito, brand new. Yung isa is nagamit na natin. Ito guys, ang pagpalit nito, wag nyo hawakan yung pinaka-filament nya. Yung yan Yan, wag nyo hawakan yan. Ito, sunog pala talaga siya Wag nyo hawakan yan kapag brand new. Kasi yung moist yan, mabilis makasira. Kaya kung maaari, dito lang kayo umawak sa labas. Dito lang. Yung pinaka-filament nyan or pinaka-valve nyan, wag nyo hawakan. Okay? Ngayon, masama nito kung valve din yung sira nyan. Ako po, wala tayong kukulang tayo ng isa.
Okay, ngayon ito muna to, ipalit natin tong valve natin. Ang pagpalit niyan, ganun lang din naman. Ayan o, naluwagan ko na itong naluwagan ko na itong mga lock niya. Ay, papasok mo lang dyan, tapos ipitin mo, and then babalik mo. Okay, ngayon pag hindi nyo ganun kakabisado kung saan yung pagkalas nyo, pinagkalasan nyo, doon nyo ibalik. Sa akin kasi may palatandaan ako eh, yung HG na to na nasulat, dyan nakalagay yung pula. Although alam ko wala naman positive negative yata to kasi AC naman ito eh, pero para sigurado tayo ay nalagyan natin kasi may pula itim siya eh. Ito dito palatandaan ko, yung HG na to, dito yung pula. Okay, pasensya na kayo kung medyo sigurista ako ngayon kasi nga hindi natin kabisado, di ba? Ngayon palit natin yung bago natin. Okay, balik ko na yung valve natin or napalitan na natin. Magkaiba lang yung brand kasi yung brand niya is Orosum. Yan, 295. China rin naman to. Okay, yung pinalit natin is MSD. Ayan, MSD siya. China rin naman. Kaya sabi ko kanina, yung HG, oh. Yan, HG, pula yung nalagay natin dyan. Kasi sa stock niya, dyan din nakalagay yung HG. Yan, kaya dyan din natin kinabit. Okay, naninigurado lang tayo. Okay. Yan, ngayon dalawa na, oh. Tingnan natin kung ano magiging klabasan nito, kung ilaw ba siya or sana umilaw. Ngayon, plug natin. Switch on. Ayun, umilaw siya. Ayun, oh, umilaw na siya, oh. Diba? Oh, umilaw na siya. Okay. Yan lang, buti bulb lang yung naging problema niya. Bulb lang yung naging problema niya. Tingin ko yung isa na yun, yung naiwan natin doon, mukhang bulb din yun. Sana. Kaso nga lang, wala na tayong stock kasi dalawa lang binili ko. Kasi ang una kong binuksan kasi is, yun lang yung confirm ko na, yun umilaw na siya, oh. Yan lang yung confirm ko na sira yung kwan talaga, yung bulb. Nakakama pa tayo, sakit sa mata to. Ngayon, kaya binili ko isa lang. Tapos, nagkuhan ako ng isang bulb pa para reserba. Okay, ito, okay na, gumagana na siya. Okay, kaya kung may mga beam kayo na moving head or may mga moving head kayo, check nyo minsan, madalas nasisira dyan is yung bulb nya or yung balas nya. Okay, yan, dito naman sa senaryo natin, ang sira nya is yung kwan lang, yung bulb lang. Pangalawa na ito, itong isa, oh. Ayan, okay. Ayun lang guys, hanggang dito na lang. Mabilis ang video lang para kahit paano makapagbigay idea tayo or and then may content tayo, di ba? Okay, yun lang. Hanggang dito na lang. Beam na 295. Hindi umilaw. Ito, okay na. Kali, kulang na lang dito is ibabalik natin yung takip niya. Yan, babalik natin yung takip niya. Yan, ito sa may likod. Tapos linisan natin yung mga fan niya. Okay, tapos balik natin yung pinaka-cover niya. Okay, yun lang guys. Hanggang dito na lang. Beam na 295. Baka meron kayo or may counter nyo, double check nyo yung bulb nya or yung balas nya. Okay, yun lang.